Isang political party ang inilunsad ng multi-billionaire na si Elon Musk. Tinawag na katawa-tawa ni US President Donald Trump. At ang pag-upo ng bagong halal na Pangulo ng Republic of Suriname sa South America nakapagtala ng bagong kasaysayan. Ang mga detalye sa sentro ng balita ni Joyce Salamatin. Binatikos ni US President Donald Trump si Elon Musk matapos nitong ilunsad ang bagong political party na tatapat umano sa kasalukuyang liderato ng Amerika. Sa post ni Trump sa Truth Social, iginiit niyang off the trail ang naging aksyon ni Musk mula noong umalis siya sa kabinete. Tinawag din ni Trump na ridiculous o katawa-tawa ang ideya ng pagkakaroon ng third party sa Amerika na aniyay magdudulot lang ng kaguluhan. We have a tremendous success with the Republican Party. The Democrats have lost their way, but it's always been a two-party system. And I think starting a third party just adds to confusion. It really seems to have been developed for two parties. Third parties have never worked. So he can have fun with it, but I think it's ridiculous. Isang cargo ship ang pinasabugan at sinunog sa Red Sea malapit sa Yemen. Ayon sa mga ulat, inatake ito ng 8 maliliit na bangka gamit ang baril at rocket-propelled grenade. Nagdulot ito ng matinding pinsala, dahilan para abandonahin ng crew ang barko. Ligtas namang nailikas ang lahat ng crew ng nasabing Liberian flag ship. Pinaghihinalaan namang Houthis ang nasa likod ng pag-atake dahil tugmaan nila ito sa kanilang estilo. Naging makasaysayan ang pag-upo ni Jennifer Simons bilang bagong Pangulo ng Republic of Suriname, lalo na't siya ang kauna-unahang babaeng presidente na nahalal sa South American country. Si Simons ay itinalaga ng Suriname Parliament matapos ang kasunduan ng 6 na coalition party sa halos tabladong resulta ng halalan. Si Simons ay dating parliamentary speaker at leader ng National Democratic Party. Formal siyang manunumpa bilang presidente sa July 16, kasama si Gregory Raslan bilang vice-presidente. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.